Ito ang mansyon ng isang nakalimutang pamilyang Kastila na may-ari ng botika at hindi mo mapapaniwalaan ang aming natuklasan nang pumasok kami sa silid na ito. Nakatago sa isang baryo sa bundok sa Hilagang Espanya, ang bahay na gawa sa apog na ito ay dating tirahan ng pamilya Labese. Noong huling 1,800 hanggang kalagitnaan ng 19 na daans, sila ang may tanging botika sa bayan sa silong ng bahay nila. Ngayon, halos wala nang natira sa dating botika. Dahil sa mga naiwan na dokumento at larawan, nabuo namin ang malinaw na tala ng mga nangyari sa bahay na ito. Isang napakalaking apat na palapag na ari-arian ito na may mahigit 100 silid tulugan, dating puno ng sigla ng malaking pamilya. Pero noong 1975, isinara ang mga pinto at tila wala nang bumalik kahit kailan. Hawak pa rin ng mga anak ang titulo at may ilang tagapagmana na nagpatuloy sa negosyo ng parmasyutika. Hindi pa rin nagagalaw ang mansyon at ang kasaysayan nito ay parang time capsule na bumabalik sa nakaraan ng 50 taon. Kaya nilibot namin ang buong bahay at sinaliksik ang lahat ng mga papeles na aming nahanap. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang kasaysayang nakita namin dito. Hindi, pero ang mga nakita namin ay talagang interesante. Oo, kaya ang mga taong ito ay totoong parmasyutiko at ang unang palapag ay hindi lang butika kundi opisina rin ng doktor. At wala nang masyadong makikita tungkol sa kasaysayan na yon, pero may ilang mga elemento pa rin. Oh, inisip namin na dito maghihintay ang mga pasyente. Oo, Parang waiting room lang ito. alam mo, parang upuan lang. Mukha itong waiting bench na meron ako sa bahay ng doktor ko. Tama. At alam mo ba kung ano ito? Oh, dito nila ilalagay ang kanilang payong. Oo, gusto ko yung mga bulaklak, yung disenyo dyan at lahat. Oh, astig na detalye. Pero, pasensya na, mahihirapan ako sa pangalan na Kastila na Aurelino at Anolino Avellino. At si Aulino dati nakatira sa lugar na ito, sa Tonyo. Si Antonio ay anak ni Aulino. Oo, kaya siya dumating ng mas huli. Pero sila ang unang mga taong nanirahan dito. At sinimulan nila ang klinika ng doktor dito at parang naging outpost ito ng doktor para sa mismong bayan at para sa mga tao na, pumunta rito. Sa tingin ko, iyon ay isang silid opera. Parang maliit na silid opera. At ang botika ay nandito rin sa isang bahagi. Pero hindi na ito makikita ngayon. Sa panahon ngayon. No. Kailangan kong mag-ingat ng kaunti dahil may palengke dito at lahat ng mga Kastila ay kumakain ng tanghalian doon. Nakakatawa, parang nagtataguan kami ngayon. Kapag tumayo ako ng ganito, nakikita ko sila. Sige, kaya isang nakakatuwang alamat tungkol sa lugar na ito ay sinasabi ng mga tao. Makikita mo raw ang liwanag na kumikislap sa mga berdeng bote sa Silid Opera sa Market Square. Kaya nandoon ang Market Square. Nakita raw nila sa bintana na lahat ng bote ay nakatayo, na medyo misteryoso. Oh, ang berdeng liwanag. Oo, may berdeng liwanag na pumapasok doon. Pwede ba nating ipakita o tingnan ang kwarto? Hindi. Hindi pwede sa Market Square. Hindi na pwedeng ipakita pa ng higit dito. Oo, kaya ayun, meron. May mas marami pa tayong waiting bench dito. Ang astig nito. Yung mga wooden gloves, damit na orasan, kapa, orasan, orasan, orasan. Orasan. Matagal ko nang mali ang pagbigkas nito. Magkaiba sila kumpara sa mga Olandes na orasan. Oh. Oo, mga Pranses. Oh. Oo, iba rin ang mga Pranses kaysa sa mga Olandes. Sa tingin ko, oo. Sabot. Kakaiba ang kwartong ito. Sa tingin ko, kung tapat ako, maaring ito ang dating botika. Oo. O kaya silid opera, siguro. Oo, halos di mo na mapansin. Tila tinanggal na nila lahat ng cabinet at iba pa. Ang tanging makikita mo na lang dito ay ilang mga vial na may laman pa, ilang extract at yun na yun. Oo, ito ay isang German na vial. Oo, tapos, meron ka ring iba't ibang klase ng gamot at mga ganitong bagay dito. Oo. Dito ang kwarto. Oo, noong 1970 at 70 tumigil sila at inilipat ang botika bago umalis. Gusto ko ito. Oh, may upuang pangkabayo sila dito. Magandang upuang pangkabayo na naiwan dito. Ano pa ang gusto nating ipakita dito? Wala na masyado, tuloy na lang tayo.
Makabuluhan ang mga mas mababang palapag ng bahay pero hindi gaanong interesante. Itong upuan dito, kamukha talaga ng mga Portuges na nakikita natin. 'Di ba? Yung may hati sa sandalan. Sadly. Ito ang bersyong Kastila nito. Manipis, minimalistic at elegante. Sige. Aakyat ka ba sa itaas? Oh, mukhang magiging interesante ito. Mayroon tayong mga batong hagdan na papunta sa mga kahoy na hagdan. Oh, totoo yan. Gusto ko ito. Maganda rin ang maliit na stained glass na bintana dito. Nakaka-interest yun talaga. Oo, ano pa bang magagawa ko? Napansin mo ba na lahat ng bahay sa Espanya ay may rehas sa mga bintana? Ang mga rehas, Oo. alam mo ba kung bakit? Or dahil lang sa itsura? Para rin yon sa seguridad. Pero ngayon ginagawa na lang ng mga tao kahit saan. Halos lahat ng bahay meron na niyan. Ato, Isang bulaklak, yun yung parang payong na bagay. multi-purpose kami. Baka hindi pala yun yung parang payong na bagay. May bulaklak kasi yun. Oo, posible. Ginamit lang nila bilang lagayan ng bulaklak. Ibig kong sabihin, mukha talaga siyang lagayan ng payong. Pero sige, welcome sa bahay ng pamilya ng Parmasya. Astig to. Oo, isang maganda talagang entrance hall o gitnang kwarto, pwede nating sabihin. Pero may hallway dito na lahat ng gamit ay nandito pa rin. Kaya ba ito ay isang hallway talaga dito? O dito mo isasabit ang mga damit mo sa bar na ito. Dito nilalagay ang mga payong. Oh, napansin ko yun. Hindi ako sigurado kung bakit nandito ang bar na to. Baka dito mo isasabit ang mga coat mo. Oh, walang mga hook, walang mga kamera. Oh, kaya ako nagtataka. Oo, dasal, banal na tubig, oo. Ang mga Kastila ay kasing relihiyoso o mas relihiyoso pa kaysa sa mga Portuges. Tingnan mo ito na parang isang balat. At natutuklasan natin ang oo, Kastanyeta. Sobrang Kastila. Saan muna tayo pupunta? Tingnan mo. Magsimula tayo sa kwarto doon. Ito, oo, magsisimula tayo agad sa isang kwarto. Babaguhin natin ang mga bagay-bagay. Oo. Ay wow, ito ay nasa napakagandang kondisyon pa rin. Oh, At isang tipikal na silid-tulugan ng Kastila na talagang kakaiba kumpara sa iba. May mga tanong kama dito. Kadalasan, ang mga kama ng Kastila ay gawa sa bakal, pero madalas ding ginagamit ang kahoy at mataas ang pagkakagawa. oh. Kawili-wili. Pagkatapos, may tradisyonal kang lababo kung tawagin. Makikita mo maraming lumang bagay sa bahay na ito dahil iniisip namin na ang lugar na ito ay inabandona. Sa tingin ko ay inabandona na ito simula pa noong dekada 70 at wala talagang teknolohiya dito. Walang telebisyon, wala talagang ganoon, ni telepono ay wala dito sa lugar na ito. Kaya lahat ng makikita ninyo dito ay, oo, mahigit kalahating siglo na ang tanda sa ngayon. Payat at magandang chandelier. Oo nga, tama. At dito naman sa kanto, meron tayong isang vanity. Para sa isang dating residente dito. Oo. Nandito pa gamit ng taong ito. Oo nga pala. Napaka-interesante ng kahon ng mga gamit na yan. Hmm. Pilyo. At mga pako. Oo, malamang magaganda ang mga kuko niya. Tulad ng sa butika kapag kailangan mong gumawa ng mga bagay. At para pala ito sa pag-ahit. Oo. Sira sa ulo. Oo, puro mga orasyon lang yan. Kahanga-hanga. Nasa cabinet pa rin lahat ng kumot at punda nila. Tara, punta tayo sa susunod na kwarto. Kaya yung kwarto sa likod, tingnan mo. Ito ang paborito kong kwarto sa buong bahay. May mga astig na kasangkapan dito sa kwarto at sobrang gusto ko talaga sila. Ano ang gusto mong unahin? Sa piano? Akala ko. Si Paul Werner mula sa Dresden, Alemanya. Napakaganda ng piyesa na ito na may medalyon sa loob. Oh, Beethoven, sabi dito. Ang astig ng medalyon. Sisimulan ko na ba itong tugtugin? Pangit yon. Balang araw matututo rin akong tumugtog ng piano, mangyayari rin yan. Abutin pa ng kaunting panahon. Oo, kasi sobrang hindi ako magaling. Ang ganda ng piano na ito at mukhang maayos pa ang kondisyon. Oh. Hindi ko gaanong alam ang tungkol sa piano na ito.
Ako rin, pero gusto ko yung ilaw sa dingding. Tama ba tawag doon? Oo, madalas ginagamit ang sconce sa ilaw sa dingding, pero pwede rin siguro sa piano. Mukhang magkapareho talaga. At meron sila, parang para sa kandila. Oo. Tapos dito, meron tayong ginintuan na salamin sa ibabaw ng piano. Isang napakagandang piraso. Inspirado ito sa disenyo ng Pransya at Espanya. Hindi ko masyadong alam tungkol dito, pero napakaganda nito. May mga scallop sa gilid, mga bulaklak, at lahat ay maganda ang pagkakagawa. Nakakaganda ito ng kwarto. Gustong-gusto ko rin ang upuan sa ilalim ng piano. Oh, itong kwartong ito. Pagkatapos, paikot sa kwarto makikita mo ang mga upuan, bangko, at sofa na magkakapareho ang estilo. Hindi ko alam bakit ganito ang ayos nito. Upo ba ang mga tao sa paligid ng kwarto habang may tumutugtog ng piano? Siguro, Siguro, oh. sa tingin ko tiyak na iba ang pagkakapwesto nito. Oo. Oo, oh. Panimula muna, hayaan mong ikwento ko ang tungkol sa kasangkapang ito. Ito ay isang napakakastilang kasangkapan at tinatawag itong isabalino. At ito ay isang kasangkapan mula pa noong 1800 at 60 hanggang 1800 at 70. Na ininspirasyon ni Reyna Elizabeth II. At isang talagang nakakatuwang bagay dito ay hindi naman ito mamahaling kasangkapan, pero para magmukhang mas mahal. Pininturahan nila ito ng walnut, kahoy ng walnut at pinalabas nilang parang ebony. Oo, baka itim na kastanyas. Sa palagay ko, walnut. Oh. At pagkatapos pininturahan nila, tapos mura lang talaga yung klase ng kahoy pero mukhang mamahalin dahil itim. Tapos ginawa rin nila. Yung gintong tahi doon, parang galing talaga sa isang marangal na lugar yung itsura niya. Gustong gusto ko ito. Oh, nakakumbinsi talaga yan. Napapatawa ako sa painting na to, yung sanggol sa mata. Ang ganda talaga nito. Uy, galing din to kay Porras. Kaya si Porres ay isa sa mga apelyidong nabasa ko sa kasaysayan ng lugar na to. Ah, talaga. 1,000, 918. 918. 918. Oo, sa tingin ko tumutukoy yon. Sa 1,918. Sa tingin ko, oh, Kaya, ang lugar na ito ay itinayo noong 1,875 at maaaring ginawa ang mga iyon mga 20 taon pagkatapos noon. Kaya mukhang kapani-paniwala ang kasaysayan na yon sa tingin ko. At meron din tayong piraso dito na may nakasulat ulit na Porres at 818 doon. Maganda ito, talaga. oh, pero print lang it. Oo. Little, pero maganda pa rin. Gusto ko yung pagkakashade nito. Ang ganda ng pagkakagawa. Oh, ito ay isang magandang cabinet ni Catalano. O pwede mo ring tawagin na dresser-dressoir. Oh. Ibalik natin ito dito. Maganda rin ang itsura ng kahoy na ito. Ito rin yung kahoy na ito. May mahogany din. Oh, ayos lang ito. Siguradong mahogany yan. Napakasimple rin ang disenyo nito na may kaunting pag-uga. Ang ganda, paikot ang mga upuan dito. Uy, hindi pa natin tinitingnan ang lalaking ito. Tama yan, oh. Mukha siyang matapang. Oo. Ayoko talaga siyang makita. Sa tingin ko mukhang nabubulok na ang mukha niya sa larawang ito. Oo. Siguro kaya siya mukhang kakaiba. Oh. Sa gitna ng kwarto, meron tayong magandang kanal na nakasabit. Napakakaraniwang disenyo ng Kastila na may mga kristal na nakasabit ng ganyan at mga patak na bumababa sa ilalim. Ang hiwang salamin ay isang bagay din ng Kastila. Oo, talagang Kastila. Astig talaga. Makikita mo yan sa karamihan ng mga chandelier na Kastila. Yung paraan ng pagputol ng salamin at may maliit na mesa sa ilalim. Dito. Na may mapa ng Espanya doon. Espanya. Anong taon ito? Mula pa noong 1,961 sa tingin ko. Oo, may ilang napakatandang dyaryo na siguro nandito pa rin. 1,968. Oo, kaya matagal na talagang nandito ang lugar na ito. Sobrang tagal na. Anong ganda ng kwarto? Talagang napakaganda. Pakinggan mo rin ang kwento ko tungkol sa kasaysayan ng mga taong ito na sinasabing nawala noong unang digmaang pandaigdig. Pagkatapos, nabasa ko na bumalik sila dito noong 1,920 at muling pinatakbo ang botika. Kaya may iba silang ginagawa noong unang digmaang pandaigdig at sangkot din sila sa politika. Mula 1,931 hanggang 1,936. Natuklasan kong aktibo sila sa lokal at panlalawigang pamahalaan. Kaya sabay nilang ginagawa ang parmasya at trabaho sa gobyerno.
Mukhang abala talaga ang buhay nila. Oh, Pati mga kalendaryo mula 1944 panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, tiyak may iniwang maraming kasaysayan ang mga taong ito rito. oo. At syempre, ang Espanya nung ikalawang digmaang pandaigdig ay opisyal na neutral pero ipinakita rin nito ang simpatiya sa Nazi Germany at pasistang Italia. At noong digmaang sibil sa Espanya mula 1936 hanggang 1939, si Francisco Franco ay nakakuha ng kapangyarihan sa tulong ng pasistang Italia at Nazi Germany. Salamat, Luke. Talagang interesante ang kasaysayan na yan. Maraming salamat. Siguradong sigurado. Gumagawa nga ako ng mga kalokohan. Maganda yan. Kaunti lang ang nakakaalam sa papel ng mga Kastila sa ikalawang digmaang pandaigdig, kaya sa tingin ko, interesting itong ibahagi. Oo, at dito malamang ginawa ng may-ari ng lugar, si Antonio, malamang Abilino, ang kanilang accounting at lahat ng bagay. Mukha ba akong sosyal dito? Medyo mukhang nakakatawa ka, pero social din naman. Kaya Pati mga papeles nila para sa botika, naiwan pa. Pero ang pinaka-interesante para sa akin ay, at dito sa drawer, nandito lahat ng bakteryal. how do you call it? Mga sample. Oo, para ilagay sa microscope yung bakterya, pwede mong ilagay yung mga pangalan ng ulan doon at lahat. Sobrang luma na talaga sila. Naiwan na silang lahat dito sa drawer at sa tabi mo, doon sa mga mesa. Yun nga ang gusto kong ituro. Makikita mo pa rin ang maraming gamit ng botika tulad ng mga test tube at iba pa, nandito pa rin lahat. At isa pa palang nakalimutan kong sabihin ay nag-aral si Antonio. Simula 1951 pataas, nag-aral si Antonio upang maging parmasyutiko tulad ng kanyang mga magulang. Aling kwarto naman ang gagawin natin ngayon? Sa tingin ko, interesante rin itong isa. Uy, tingnan mo kung gaano kalinis ang kwarto na to. Oh, Ang linis talaga ng kwarto na to. Walang kahit anong pagkabulok. masyadong malinis, sa totoo lang. Oh. Pwede ka pa ring matulog dito. Oo, medyo madumi lang yung sahig kung saan ka nakatayo. Pero yun lang naman. Oh, at sa tingin ko, double bedroom ito. Kaya siguro maraming tao rin ang tumira dito noon. Oh, Malaki talaga ang pamilya nila, Mga relihiyosong larawan kahit saan. Siyempre, ulit. Palaging naroroon sa mga bahay na Kastila na ganito. Narinig ko na sobrang hirap kontrolin ang mga ganitong bagay. Kapag nagsimula na sila, talaga. may umiikot na bagay sa ilalim nila. Sigurado ako na iikot ka. Tapos parang talagang pipilitin mong kontrolin itong panlinis na gamit. Ang gandang kwarto. Oh, hindi ko gusto itong bagay na to dito. Kaya ang Espanya ay may isa sa pinakamagaganda, pero isa rin sa pinakapangit na klase ng mga chandelier. Kaya pala ito ay isang Spanish na chandelier para sa kwarto. Isang ilaw na chandelier. Hindi mo nga masasabing chandelier talaga. Kasalanan ng sabihin na pati mga lumang bote ng pabango nila at lahat ng gamit nila ay naiwan pa rito. Halimbawa, gusto ko talaga ang emblem nito. Oh. May Nivea din tayo, isa pa. Vintage na Nivea. Wow. Ang ganda niyan. Ang daming lumang bagay na naiwan dito. Napuntahan na natin ang bahay sa side na, may ilang kwarto pa kaming ipapakita sa'yo. Kailangan lang nating mag-ingat dahil muli tayong malalantad sa kalsada. Tingnan mo, ito talaga ang napansin ko. Sa tingin mo ba ito ay parang cabinet kung saan sila nag-iimbak ng pagkain o kung anumang bagay? Hindi, ito ay isang silid tulugan talaga. Dito mismo ang silid tulugan. May natulog sa aparador. Sa tingin ko, tahimik iyon. Maganda pa rin ang kwartong ito. Parang maliwanag, parang maluwag, pero hindi naman talaga maluwag. Pero, Sa tingin mo ba inilagay lang itong pader na ito pagkatapos? Siguro? konektado rin ito sa sala. Kaya baka ganito na talaga noon. Parang pintuan ito ng hallway. Sigurado akong nilagay lang ang pader na yan pagkatapos. Maaaring ganon, sigurado. Singer sewing machine ang Magandang singer sewing machine. na sinasabi pa nga na gawa ito sa Great Britain. At pagkatapos, meron tayong takip na plato para takpan ito. Nakakabigla kung gaano karaming singer sewing machines ang nahanap ko sa mga tao ng pag-e-explore. Hindi ka sasama.
Parang mahika, bigla akong na-teleport palabas ng kwarto. Hindi kita pinayagang lumabas ulit. Nasa bungad tayo ng kwarto, kaya ipapakita ko pa ang isa dito. Napakalinis na naman nito. Luke, oh. At isang bagay na napansin ko rin ay laging may 2 kama sa mga kwartong ito. Kaya lagi silang magkasamang natutulog. Oh. Sa tingin ko, magkakapatid na magkasamang natutulog. Magaganda at maayos pa rin ang mga mataas na kama. Gustong-gusto ko sila. Hintayin mo, lalapit ako dahan-dahan. Oh, huwag kalimutang pumunta rito at ipakita yung vanity sa kanto. Talagang maganda siya. Napakaganda talaga. Makikita mo sa loob ng mga drawer. Let's go. Let's go. Baka maging interesanteng ito para sa mga tao, pero makikita mo yan sa layer. Oo, pasensya na at nabasag ko yon. Hindi ko dapat gawin yon, pero gusto ko lang alisin yung pintura. Kita mo, ito yung kahoy na ginamit nila at ito naman yung mga pintura na nilagay nila dito. Katulad ng mga upuan sa kainan. Oo, at yan yung patong ng itim na pintura sa ibabaw ng walnut o ibang klase ng kahoy para magmukhang parang kuneho. Wow, I really like this right now. Sige, tingnan mo. Tara na. Minsan ang pag-e-explore, Yeah. hinihila ako pataas. At dito sa side na ito ng bahay, mayroon tayong magandang dining area. Sa tingin ko medyo maliit ang mesa. Kasi ngayon pa lang ay 8 na ang kama na nabilang natin at meron pang mas marami sa itaas. Kaya hindi ko alam, mga duyan na upuan sa dining table. Ay, gusto ko to. Isang magandang dagdag. Oh, pero medyo weird ito sa hapag. Sang-ayon ako. Oo, pero ang mga duyan na upuan ay hindi mo makikita sa ibang bahagi ng Europa, kundi bagay talaga sila sa Espanya, Espanyol at Portuges. Maganda ang pagkakagawa ng kahoy dyan at yung piraso sa likod mo ay interesante rin. Ano ito? Lumang tulay na may damo, abandonadong pinggan, Pores. 91.6. Oh, sila mismo ang gumawa ng lahat ng likhang sining. Ang astig nun. Oo, kung kaya mong palamutian ang bahay mo, gamit ang sarili mong mga likhang sining, nakakatuwa talaga yon. Sigurado ka ba kay Perez? Nabasa ko sa dyaryo. Pero di ako siguradong sigurado. Gusto ko rin ang cabinet dito. Lahat ng baso ay maayos pa ring nakalagay doon. Nakakabilib. Wow, tingnan mo yung muka sa ibabaw nito. Parang demonyo na halos. Nakita ko rin itong panel sa gilid. Sigurado akong ito ang pinto. Siyempre, nakaka-interest din ito. May krus din ito doon. BRNDI. Gusto kong magtago doon, pero dito tayo dadaan. May isa pang bahagi sa ibabang palapag na kailangan naming ipakita bago ka namin dalhin sa susunod na palapag ng lugar na ito. Astig ang kwartong ito. Tingnan mo ito. Meron silang feeder sa sulok na nakasabit doon. Dapat kang mag-ingat dahil halos bumabagsak na ang palapag na ito. Oh, Makikita mong si Bida ay halos nakasabit na lang sa mga tubo. Bumibigay na ang bahay na ito. Mag-ingat ka ng husto. Sa pagpasok sa kwartong ito. Uy! Ayos yon. Bumagsak lang ang buong kusina. May isa pang bahagi ng bahay doon. Pero kalimutan na natin yon. wag na nating sugalan ngayon. Tara, akyat tayo sa itaas. Tara, akyat tayo sa itaas. Oh, Okay, for sure. Marami pa ring tao ang nandito. Makikita mong hindi lang basta iniwan ng mga tao ang lugar na to. Talagang umalis sila sa bahay at iniwan ito. Dinala nila lahat ng alaala nila. Kaya siguro, kaunti lang tayong nakikitang mga larawan o litrato ng mga tao. oo. Nandito pa rin sa lugar na to. Oo. Kaya nandito na tayo ngayon sa itaas na palapag. Si Ricardo ay nagpapahinga doon. Oo, si Ricardo. At ito ay parang halo-halong malaking bundle lang. Si Johnson Fabers ng iba't ibang sofa at upuan na nakatayo dito sa itaas. Wow, napaka-Espanyol ng mga ito. Madalas ko na itong nakikita. Espanyol ba ang mga ito? Oo, sa tingin ko, kasi nakita ko na ito sa Espanya. Oo. Kung ganon, malamang na Espanyol sila, di ba? Oo, itong hagdan dito ay may hallway sa itaas na palapag at mula rito
May ilan pa tayong mga kwarto at silid na pwede naming ipakita. Tingnan mo kung gaano kataas ang kama na to. Babanggitin ko sana, napakataas talaga ng kama na to. Pwede ko bang subukan? Noong unang panahon, mas pandak talaga ang mga Kastila kaysa sa akin, kaya kailangan pa nilang umakyat sa kama na to. Paano mo gagawin yun? Kailangan mo ng maliit na hagdan para doon. Oh, siguro upuan. Oh, kita mo, bawat kama na nakita natin hanggang ngayon ay gawa sa bakal. Oh, mas simple ang mga ito kaysa sa mga nakita natin sa ibaba. Oh. Ang mga kwarto. Oo, hindi rin kami masyadong nagtatagal dito. Hindi, tungkol sa kwartong ito ang gusto kong ipakita dahil ito ay muling representasyon ng nasa ibaba. At isang bagay na aking pinaniniwalaan ay ang bahay na ito ay nahahati sa dalawang pamilya. Isa ang nakatira sa ibaba at isa ang nakatira sa itaas. Magkapareho ang ayos ng itaas at ibaba, pati mga kwarto at lahat ng gamit. Oo, kaya meron na naman tayong magagandang upuan na may upholstery na nakapalibot sa kwarto. Hindi sila magkapareho, pero malamang ay pareho ang halaga nila at posibleng gawa ng iisang artist. At pareho pa nga ang piano. Walang medalya ito. Yung isa galing sa kanan, ito naman sa Paris. Oo. Palagi. Oof. Ay, masyadong sintonado yan. Oo. Natutuwa ako tuwing nakakakita ng magandang piano sa abandonadong lugar. Ano ito? Ibig kong sabihin, hindi naman dapat nandito to. Sigurado akong mukhang pwede kang magtayo ng bonfire dito. Baka para mahuli ang tubig. Oh, siguro ganun nga. Mukhang kinuha nila yon sa kusina at nilagay dito para protektahan ang kwarto. Oo, sa isang paraan oo. Kahit ganun, di ko pa rin alam kung para ba talaga yon sa paggawa ng apoy or pag-iihaw. Oh, halika! Halika, halika, Ricardo! Sabihin mo sa amin! Kaya, meron din nito sa Espanya, lalo sa Hilaga, at madalas nila itong gamitin. Oh, Kaya nilalagyan nila ng apoy dito. Alam mo, kapag malamig, kapag nasusunog ang kahoy, oh. pero hindi talaga apoy, para mas uminit ng kaunti ang kwarto. Para talaga ito pampainit ng kwarto. Oo, Akala ko gamit ito sa kusina. Oo. panghampas ito sa kwarto. At least, yun ang nakita kong ginagawa ng mga tao gamit yun. Oo, depende sa paggamit ng tao. Mahalagang bagay ito. Oo. Gusto ko ring ipakita mo yung mga kurtina na yon, di ba? Sobrang espesyal nila. Gustong gusto ko yon sa mga bahay sa Espanya. Tapos ipakita mo pa ng mas detalyado yung mga kasangkapan. Sa tingin ko, talagang sulit ipakita. Yon yung mga sofa bench, satay, tingin ko satay ang tawag doon. Oo, satay. Oo, ang ganda talaga. Oo. At talagang nakaka-convince sila na mukhang mamahalin. Oo, puro replika lang yan pero sigurado. Pero mataas ang kalidad ng mga replika, sigurado. At dito, meron pa tayong isa pang kwarto. Kaya ang kabuuan ay 11 na. Sa ngayon, 11 na ang pwedeng matulog dito sa bahay. Nakalimutan natin ang mahalagang bahagi ng kwartong ito na nasa harap lang natin. Ang saya nitong pagmasdan. Oo, kasama si Recons dito. Tignan mo. Oo, at yung parisukat na salamin. Kakaiba at interesting talaga ang chandelier na yan. Ingat ka, baka may mabasag ka dyan. Oh, wow. Sige, Gusto lang naming ituro yan. gusto lang naming ituro yan. Sa tingin namin, ang astig nun. Tara na! Kailangan nating makita ang kwartong ito. Nakita mo na ba? Tignan mo! Oo, nakita ko na. Oo. Gusto ko talaga ang kwartong ito. Kaya nga sinabi ko, napaka-relihiyoso at makikita mo talaga yon mula sa maliit na dambana o altar. Pwede mo ba talagang tawaging dambana yon sa Kristyanismo? Hindi ko talaga alam. Oo, pero alam mo, nandoon si Hesukristo at lahat. Parang may display case sila doon. Oo. Parkap ka sa krus ni Jesus. Maliit na chandelier. Sabi ko, talagang interesante, tingnan natin. Oo. Larawan na mas mukhang printa. Oh, hindi ito. Oh. Pero ito ang kanilang silid-dasalan kung saan nagtitipon ang pamilya para magdasal. Bakit ko palaging ginagawa to? Na parang tanga kayo, tingnan. Siguradong hindi ko iniisip yon. Hindi, kasi mahirap talagang aliwin ang mga tao. Alam mo yon, kaya totoo yon. Okay. Dadaan lang tayo sa ilang kwarto para tingnan. Makikita mo dito ang storage,
Maraming painting, gamit ng bata at iba pa. Pero mas marami pang mga kwarto at sinasabing mga silid tulugan din daw ang mga ito noong unang panahon. Napuntahan na ba natin ang kwartong ito? Sa tingin ko, hindi natin magagawa. Oo, pwede tayong dumaan dito. Oh, Oo. Sa tingin ko, ito yung sa pamilya nila. Itong itaas na palapag, kainan ng pamilya. May sarili ba silang kusina? Oo, halika tingnan mo. may sarili silang kusina. May sarili silang kusina. Oh, Talaga? kaya siguradong 2 apartment ito sa loob ng panipi para sa isa. Para sa 2 magkaibang pamilya. Oh, O 2 bahagi ng pamilya. Oh, pwede pa ring maging pamilya or magkaibang pamilya. magkaibang pamilya? Siguro parang magkapatid na hiwalay ang tirahan o kung anuman. Oh. Kaya 3 palapag ay hindi 4 na palapag ng bahay na ito. Ito na. Papunta na tayo sa ika-4 na palapag. Oh, Sige. Naisip ko dito. oo, sobrang init dito. Iyan ay isang lumang atik na tinatayuan natin ngayon. Oo, Naguguho na sila. tingnan mo ang estruktura ng itaas na palapag dito. Oh, maganda ang balangkas. At lahat ito ay ginawa ng walang pako. Espesipikong paraan ito ng konstruksyon, tama ba? May martilyong nagtutulak ng maliliit na piraso para manatili ang kahoy sa lugar. May ilang bagay dito sa itaas, mga sinaunang bagay, tulad ng maliit na duyan ng sanggol. Naglalakad ako at tingin ko bahagi ito ng stroller. Tingnan mo, sobrang init dito sa itaas pero interesting at kita mo ito kahit malayo. Maraming salamat sa pagsama dito sa kakaibang lugar. Hindi ko nga ito matatawag na manor, Spanish manor. At masaya ako na naidokumento natin ang kasaysayan, ang pamilyang dating nakatira dito na napakahalaga para sa baryong ito. Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Salamat Luke sa pagsama sa akin at magkita tayo ulit sa susunod na linggo. Paalam!